So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss ay i-repair natin to o ayusin natin to mga boss. Itong ano na to, signal light ng Honda. Makikita mo to mga boss sa Honda Beat, pati sa Rusi mga boss. Ganito yung switch ng Rusi at Honda Beat. So hindi ko lang alam kung same lang to sa mga iba ring mga scooter o mga motor mga boss. So eto mga boss ay nalinisan ko na to sa loob. So nagtataka lang ako, tong time na naayos ko na siya, ayaw gumana yung dito sa kaliwa, puro lang kanan, napapatay rin siya sa gitna. So ipapaliwanag ko sa inyo mga boss kung bakit ganon yung nangyari nung nirewire ko na siya o inayos ko na siya mga boss. Kasi kadalasan iniisip natin sa wiring ganito yung setup pero hindi pala ganun mga boss. So ngayon ipakita ko sa inyo yung loob ng ganitong klaseng switch mga boss. So ito, ayaw na talaga to gumana mga boss, tapos sobrang tigas na ng switch. So naayos ko na yan, nabuksan ko na yan. So nagkaroon lang ako ng problema doon sa connection. Kala ko ayaw na o ayaw na talagang gumana yung kanyang mga contact o yung kanyang switch mga boss. So yan. So ganun lang ang pagtanggal niyan mga boss. Nandito lang yung lock sa magkabila ang gilid. So nakatusok lang yan dyan sa part na yan. So yan. So tumalsik na. Eto mga boss, tabi lang natin to. Itong pin na to. So dyan natin lagayan mga boss. Siguraduhin natin na hindi yan mawawala mga boss, para pag binalik natin ay kumpleto pa rin siya. So angat natin to. So dahan-dahan natin mga boss dahil meron niyang spring at meron niyang bola mga boss, o yung yan bulitas. Tapos may spring siya sa loob. So yan, tabi lang rin natin to. So dito, hugutin natin tong part na to mga boss. Nandyan yung pinaka-contact sa ilalim mga boss. So tulak lang natin yan palabas. Ganyan lang. Okay. So yan, tabi lang din natin to mga boss, itong guide ng ating bola. So ito naman, so ganyan lang siya baklasin mga boss. So pag ganito yung naging problema nyo sa switch nyo, kadalasan to makikita natin sa Honda Beat tsaka sa Rusi. Ganito yung mga switch ng Rusi mga boss. So yan. Okay. So ito, meron din siyang spring mga boss. At ito yung pinaka trigger ng contact, itong part na to. So yan. So wag din nating wawala yan mga boss, lalo na yung spring tsaka ito, para pag binalik natin siya ay mababalik pa rin siya natin ng maayos. So yan. Tabi lang natin to dito. So ito yung pinaka-contact niya mga boss. So punasan lang natin. So ito mga boss, linisin na natin. Gamit tayo ng cotton buds para malinis natin yung mga sulok-sulok na itong switch natin. So ito yung contact, hindi na natin yan liliyain mga boss dahil naliha ko na yan eh. So ito na lang yung paligid niya. So yan, pag okay na yan mga boss, okay na to, nalinisin na natin, ay i-assemble na natin siya mga boss. So dito nagkaroon ng problema mga boss, paliwanag ko sa inyo. Dito nagkaroon ng problema sa mga
contact point niya. So, ang pagkakaalam ko kasi mga boss, etong gitna na to, yan yung pinaka-supply natin o yung pinaka-common kumbaga ng ating switch. So, ganun kasi kadalasan ang setup ng mga switch mga boss. Yung gitna, yun yung pinaka-supply na naka-floating lang. So, pag once sa kinaliwa mo, magko-connect yung gitna at kaliwa. At pag kinanan mo, magko-connect naman yung gitna at kanan. So, ganun yung kadalasan na setup. So, dito mga boss, hindi ganun. So, katulad nito, tong part na to. So, yan. Ayan yung magko-connect dun sa mga contact point mga boss. Neto, yung tatlo na yan. Yan ang magko-connect dyan. So, yan. So, i-try natin mga boss. So, di ba nakaganyan siya? Yan. So, nakatutok siya. So, kung nakadulo siya, yung taas, yung pinakadulo at yung gitna yung mag-connect. So, ibig sabihin, naka-connect na yung dulo at yung gitna. So, pag ginitna mo siya mga boss, so, walang connection. Walang connection dito. Pag once na naman dinulo mo, kinanan mo siya, ang magko-connect naman, yung dulo ng kaliwa at dulo ng kanan mga boss. So, ganun yung nangyari. So, dito mga boss, sa setup nito, hindi yung gitna, yung pinaka-supply natin mga boss. Ang supply natin ay yung dulo mga boss ng kaliwa. So, tanggalin lang natin to, medyo na. So, yan. So, ganyan mga boss. So, ito yung pinaka-supply natin, yung dulo na to, yung kaliwa. Pag once na kinaliwa natin mga boss, magko-contact siya dito sa dulo na to. So, yan. Magko-contact yung dulo na yan. Gamit etong pin na yan. Yung dalawang pin na yan mga boss. Gigitna siya dito sa dalawa na to. So, yan. Pag ginitna mo naman siya mga boss, pinatay mo siya, nandito yung pin. Nandito yung pin sa gitna na to. So, yan. Pag dinulo mo naman siya papuntang kanan, ito naman yung magkukunik mga boss. Yung dalawa naman na yan. So, pag ginitna mo ulit siya, dito siya sa gitna na to, kaya wala siyang connection. O patay yung ating connection. Dahil wala siyang tatamaan. So, ganun lang mga boss. So, ibig sabihin, ito yung supply natin. Itong dulo na to, dito. Kasi ang ginawa ko, nung time na nilinis ko to, ginawa kong supply, ito, itong gitna. Kasi ganun naman kadalasan. Kaya pala ayaw umilaw yung ating kaliwa. Dahil hindi siya na supplyan mga boss. So, yan. Ganyan ang setup niyan mga boss. So, ipakita ko sa inyo. Ibalik na natin ito mga boss. So, lagyan natin ng langis para medyo swabe. Walang ipit mga boss yung paggalaw niya. Gamit tayo na itong langis na to. So, langisan natin tong part na to mga boss. Pero, syempre, wag naman yung sobra. So, yan. Medyo lagyan lang natin siya ng onte para yung galaw niya ay hindi naiipit o nakakapaglaro siya ng maayos mga boss. Nakakagalaw siya ng maayos. So, yan. So, balik natin. Balik na natin to sa part na to. Yung pinagkunan natin mga boss. So, yan. Okay. So, naibalik na natin yan. So, okay na yan mga boss.
Sunod naman yung ating pin. So, ito yung ating pin. Lagyan din uli natin ng langis to mga boss. Unting-unti lang, may yung mababasa lang siya. So, yan. Ibalik uli natin dito sa loob. So, yan mga boss. Naibalik na natin. Sunod naman, na ibabalik natin mga boss etong kanyang guide, yung guide ng bola mga boss. So linisan lang natin tong part na to. Okay, so pagka nalinis na natin yan, balik na natin uli dito. Sa ganito yung pagbalik niyan mga boss, yung makapal na bahagi niya dito, yung may butas, paloob at labas tong part na to. So yan. Meron naman siyang guide dyan mga boss, o may pagpapasukan naman siya, kaya hindi natin siya ma-over na may pasok o hindi tayo mahihirapan. So sunod itong ating itong ating bulitas to at tong spring, ganun pa rin mga boss, lagyan pa rin natin siya ng oil. Tapos medyo batakin natin tong part na to mga boss, tong spring, para mas mabilis siyang bumalik. So yan. So okay na, nabatak na natin yan. So lagyan din uli natin ng oil. At syempre yung ating bola mga boss, o yung ating ating bulitas. So dito sa pagbalik nito mga boss, nakikita nyo tong umbok na to. So dito natin yan ipapasok sa butas. So dyan sa butas na yan. Yan yung gitna. So dyan natin itatama to mga boss, tong part na to. So lagyan natin yung bola. So igitna na natin yan mga boss, kasabay ng pagtulak ng bola. So yan. So nailagay na natin mga boss. Tulak lang natin. Okay. Tulak din natin tong part na to. Ito mga boss, okay na. So na-assemble na natin. So yan. Okay. So sunod na gagawin natin mga boss ay ilalagay na natin yung takip mga boss. Itong takip na to. So sa paglagay ng takip mga boss, ay meron namang guide yan mga boss. Hindi naman yan papasok kung hindi siya sukat dun sa butas na to. So yan, ganyan. So unahin muna natin mga boss yung mga pin na to, pinaka-lock nya dito sa part na to mga boss, tong butas na to. So dalawang butas. So pasok muna natin yan. Sunod na ipapasok naman natin dito sa gilid mga boss. So yan, okay na. Okay. So hindi na siya naglalak mga boss. So subukan na naman natin siya mga boss kung gagana na siya. So yung pinaka supply natin ay nandito dito mga boss, sa part na to. So ito yung 12 volts natin. Siyempre kailangan natin ng mga connector mga boss para dun sa mga pin. So tatlong connector. Tapos yung ilaw mga boss. Ayan yung ilaw. So ito yung inayos natin mga boss. So ito yung ayaw gumana, yung kulay orange. So kung gusto niyo mapanood yan mga boss kung paano ayusin to, kung ganitong klaseng eagle eye, so punta lang kayo sa aking YouTube channel mga boss. So tingnan nyo lang dyan sa aking video mga boss. So makikita nyo kung paano ayusin to.
So, yung isa mga boss, so, yung isa, ay ilagay natin dito sa yellow. So, yan. Okay. So, yan. Nakalagay na yung isa. Sa isa yellow. So, yung isa namang uling connection mga boss, ay ilagay naman natin dito sa pula. O sa red wire ng ating eagle eye. So, yan. Okay. So, yan. Meron na tayong dalawang connection ng ating output. So, ito yung negative natin mga boss. So, ngayon, kailangan natin ng connection para dito sa ating supply mga boss. So, yan. Lagay natin to ating supply. So, sunod mga boss, etong pula, lagay natin dito sa gitna. At yung ating dilaw ay nakalagay naman dito sa dulo mga boss. So, yan. So, ating supply, eto. So, meron dapat tayong negative supply. So, ayaw. So, yan. Meron tayong negative supply. At yung ating positive supply mga boss. So, yan. Okay na. So, meron na tayong supply mga boss. Meron tayong dalawang output. So, yan. So, try na natin mga boss. So, nakagitna yan. So, ipunta natin dito sa kabila. So, yan. So, umilaw na yung ating white. So, patayin natin mga boss. So, ipunta naman natin sa kaliwa. So, yan. Okay na. So, pitik natin sa gitna. Okay. Diretso natin sa kaliwa. Kanan, kaliwa, patay sa gitna. So, okay na mga boss. Ay, natanggal yung ating connection. So, yan. So, yan mga boss. Okay na yung ating switch. So, ganyan lang ayusin yung ating signal switch mga boss. Na madalas nating makikita sa mga scooter. Lalo na sa Honda, sa mga Rusi na motor mga boss. So, ito yung madalas nating nakikita na ilaw mga boss. O switch ng signal. So, yan. Okay na. So, muli mga boss, maraming salamat sa panonood sa ating munting channel, Lito Medina TV. At wag po nating kalimutan mag-like, share and subscribe mga boss para lagi tayong updated sa mga panibagong video DIY na ating gagawin mga boss. Wag na rin nating kalimutan mag-iwan ng komento kung may mga katanungan kayo mga boss patungkol po sa video ito sa pag-ayos ng ating signal light switch. Ay mag-iwan tayo ng komento mga boss para marinig rin po natin ang inyong mga saloobin patungkol po sa video ito. Muli po, maraming salamat mga boss at God bless.